Narinig mo na ba ang tungkol sa White Lady ng Baguio? Isa siyang nilalang na bumabalot sa takot at hiwaga. Isang aninong gumagala sa kabundukan ng Pilipinas. Sa likod ng kanyang maputlang anyo ay nakatago ang isang kwentong puno ng dalamhati, pag-ibig at trahedya. Halina't tuklasin natin ang pinagmulan ng alamat na ito at sabay-sabay nating himayin ang mga kasaysayan, paniniwala at mga nakakakilabot na karanasang naiwan niya sa kabundukan ng Baguio. Pagtuklas sa misteryo ng White Lady. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula Hilaga hanggang Timog, ay laganap ang mga kwento ng multo, engkanto at mga kababalaghan. Bahagi na ito ng ating kultura, isinasalaysay mula henerasyon hanggang henerasyon na parang hindi natatapos na mga alamat. Ngunit sa lahat ng ito, may isang kwento na paulit-ulit na bumabalik sa kamalayan ng mga Pilipino, ang alamat ng White Lady ng Baguio. Ang mga kwento tungkol sa mga White Lady ay hindi bago sa ating mga Pilipino. Mula sa mga kwento ng mga estudyanteng nagmumulto sa mga lumang gusali, hanggang sa mga babaeng nagpapakita sa gilid ng kalsada sa kalaliman ng gabi. Tila naging bahagi na ito ng ating paniniwala at imahinasyon. Ngunit ang White Lady ng Baguio ay may kakaibang taglay. Hindi lamang siya basta multo, kundi isang simbolo ng pagdadalamhati, isang paalala ng trahedya at isang aninong gumagala sa kabundukan na may dalang matinding lamig at lungkot. Ang Baguio City, kilala bilang summer capital ng Pilipinas, ay isang lungsod na puno ng kasaysayan. Matatagpuan sa gitna ng Cordillera, ito ay paboritong pasyalan ng mga lokal at banyagang turista. Ngunit sa likod ng malamig na klima, mabangong pine trees at magagandang tanawin, ay nakatago ang mga kwento ng kababalaghan na bumabalot sa lungsod. Isa sa pinakatanyag dito ay ang kwento ng White Lady na di umano'y namumugad sa loob ng lumang Diplomat Hotel, isang abandonadong gusali na itinuturing ngayong isa sa mga pinaka-nakakatakot na lugar sa bansa. Bakit nga ba patuloy na nabubuhay ang mga kwento ng multo sa isang modernong panahon na tila pinaghaharian na ng agham at teknolohiya? Bakit patuloy tayong naaakit sa mga ganitong istorya at tila ba naghahanap pa tayo ng mga sagot sa mga tanong na hindi kayang ipaliwanag ng lohika? Ang mga kwentong katulad ng sa White Lady ng Baguio ay nagsisilbing salamin ng ating mga kinatatakutan, ng ating mga kasaysayang hindi maipaliwanag, at ng ating kolektibong alaala bilang isang bayan. Sinasalamin nito ang mga damdamin ng pangungulila, pighati at kabiguan, mga damdaming laganap sa ating lipunan at kultura. Sa dokumentaryong ito, sisimulan nating tuklasin ang pinag-ugatang kasaysayan ng alamat na ito, mula sa kanyang pinagmulan hanggang sa mga personal na karanasan ng mga nakakita o nakaengkwentro sa kanya. Hangad naming maunawaan kung paanong ang isang multo ay naging bahagi na ng kasaysayan ng isang buong lungsod.
Makakasama natin ang mga eksperto, lokal na residente at ilang saksi na magbabahagi ng kanilang kwento, pananaw at interpretasyon ukol sa White Lady ng Baguio. Ito ay higit pa sa simpleng kwento ng multo. Ito ay isang paglalakbay sa kasaysayan, kultura at sa paniniwala ng mga Pilipino. At marahil sa pagtatapos ng ating kwento, ikaw mismo ang makakaramdam ng malamig na ihip ng hangin at mapapaisip kung may anino nga bang nagmamasid sa likod ng mga punong pino. Handa ka na ba? Simulan na natin ang paglalakbay sa likod ng aninong bumabalot sa kabundukan ng Baguio. Ang White Lady na hindi kailanman nalilimot. Ang nakakagimbal na kwento ng pagkabigo sa pag-ibig. Sa likod ng bawat alamat, madalas nating natatagpuan ang isang pusong wasak, isang pag-ibig na hindi nagtagumpay, o isang trahedyang nagpabago sa kapalaran ng isang tao. Sa kasong ito, ang kwento ng White Lady ng Baguio ay hindi naiiba. Sa katunayan, ang kanyang kasaysayan ay mas masakit, mas malalim at mas nakakaiyak kaysa sa inaakala ng marami. Sa bahaging ito ng ating dokumentaryo, ating sisilipin ang pinagmulan ng kanyang pag-iral. Isang kwentong hinabi sa pagitan ng pag-ibig at pagkamatay. Ang simula, si Maria at ang hardin ng pangarap. Ang kwento ay nagsisimula sa mga taon bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon kung kailan ang Baguio ay isang payapang bayan pa lamang. Isang paraisong pinalilibutan ng mga punong pino at malamig na hangin. Dito naninirahan si Maria, isang dalagang kilala sa kagandahan at kabaitan. Anak siya ng isang may kayang pamilya na may malawak na lupain sa gilid ng bundok kung saan ngayoy matatagpuan ang mga guho ng isang lumang gusali, ang Diplomat Hotel. Si Maria ay mahilig sa sining, sa pagtula at higit sa lahat sa pag-aalaga ng mga bulaklak sa kanilang hardin. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit isa lamang ang umagaw ng kanyang puso. Isang binatang manggagawa na nagngangalang Carlos. Si Carlos ay isang masipag na karpintero na tumutulong sa pagpapaayos ng lumang kumbento na pagmamay-ari ng simbahan sa lugar. Sa unang tingin pa lamang, nagkatinginan na sila at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Isang pag-ibig na labag sa panahon. Ngunit gaya ng maraming kwento ng pag-ibig noong mga panahong iyon, hindi naging madali ang kanilang ugnayan. Labag ito sa kagustuhan ng pamilya ni Maria. Para sa kanyang mga magulang, hindi nararapat ang isang anak ng manggagawa para sa kanilang dalaga. Taliwas ito sa mga planong ipinangako nila para sa anak. Isang kasal sa isang lalaking edukado, may kaya at mula sa isang pamilyang may pangalan. Ngunit hindi nagpadaig si Maria sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Palihim siyang nakikipagkita kay Carlos sa hardin ng kanilang lupa sa ilalim ng punong pino sa lilim ng gabi.
Doon nila binuo ang kanilang mga pangarap. Isang simpleng buhay na puno ng pagmamahalan, ang panibugho at ang pagtataksil. Ngunit sa isang lugar na maliit gaya ng Baguio noon, walang lihim ang nananatiling lihim. Isang araw, nadiskubre ng ama ni Maria ang kanyang lihim na relasyon. Sa galit at kahihiyang nadama, pinagbantaan niya si Carlos at pinilit si Maria na ikulong sa kanilang lumang silid. Pinagbantaan niyang ipapadala si Maria sa Maynila upang doon ipakasal sa anak ng isa sa mga kasosyo nila sa negosyo. Nang marinig ito ni Carlos, buong tapang niyang nilapitan ang pamilya ni Maria upang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay sinalubong ng dahas, pinagbantaan, pinalo at pinalayas mula sa lupain. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, hindi na nakita pang muli si Carlos. May mga nagsasabing umalis siya patungong ibang probinsya. Ngunit may mga bulong-bulungan na siya'y tinanggalan ng buhay upang tuluyang maputol ang ugnayan nila ni Maria. Ang pagkawasak ng isang puso. Nang malaman ni Maria ang sinapit ni Carlos, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi na siya kumain, hindi na lumabas ng silid, at buong araw ay nakatanaw lamang sa bintana kung saan dati silang nagkikita. Isang gabing maulan, ayon sa isang matandang kasambahay, si Maria ay umalis nang hindi nagpapaalam. Nakasuot siya ng puting bestida. Ang bestidang isinusuot niya tuwing pupunta sa kanilang hardin upang maghintay kay Carlos. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng bangin sa likod ng kumbento. Walang sulat, walang pamamaalam. Tanging ang kanyang bangkay na tila mahimbing na natutulog, nakadantay sa malamig na lupa. Ang mga awit ng ibon sa umagang iyon ay napalitan ng iyakan at bulong-bulungan. Sa kanyang libing, walang musikang tumugtog, kundi ang huni ng hangin na tila nagdadalamhati. Ang simula ng paglalagalag, ilang linggo matapos ang kanyang kamatayan, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Isang pari na nagdarasal sa lumang kumbento ang nagsabing may nakita siyang dalagang nakaputi na nakatayo sa gilid ng bintana. Ang kanyang buhok ay mahaba, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng dalamhati. Ilang mga madre rin ang nagsabing tuwing madaling araw ay may naririnig silang pag-iyak mula sa lumang silid ni Maria. Nang kanilang suriin, wala namang tao, ngunit ang lamig sa silid ay kakaiba at ang mga bulaklak sa hardin, dati malulusog, ay tila nalalanta. Mula noon, unti-unti nang nabuo ang alamat ng White Lady. Minsan, siya raw ay makikitang nakaupo sa ilalim ng punong pino kung saan sila dati nagkikita ni Carlos. Minsan na may gumagala sa mga pasilyo ng lumang hotel, tila naghahanap, tila umaasang muling masisilayan ang iniibig. Isang kwento ng walang hanggang paghihintay. Ang White Lady ng Baguio ay hindi lamang isang multo. Siya ay isang alaala ng isang pag-ibig na pinigil,
Isang puso na hindi na muling gumaling at isang kaluluwang hindi pa rin nakakaahon mula sa sakit. Sa bawat paghampas ng malamig na hangin sa Diplomat Hotel, tila ba naririnig ang kanyang bulong, ang kanyang pag-iyak at ang kanyang pagtawag sa ngalan ni Carlos. Sa mga nakararanas ng kanyang presensya, iisa lang ang mensahe. Ang kwento ni Maria ay paalala ng mga kasalanang dulot ng paninikil, ng pagpapatahimik sa damdamin, at ng mga desisyong hindi bunga ng pagmamahal, kundi ng takot sa kahihiyan. At marahil sa bawat paglingon natin sa mga lumang kwento ng pag-ibig, dapat nating tanungin ang ating sarili, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang taong mahal mo? At gaano kasakit ang maaaring idulot ng pag-ibig na hindi pinayagang mabuhay? Sa susunod na bahagi ng ating dokumentaryo, ating susuriin ang mga karanasang nagpapatunay sa kanyang presensya, mga patotoo mula sa mga nakakita, nakarinig, at nakaramdam ng malamig niyang haplos sa dilim. Manatili dahil ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Ang manifestasyon ng White Lady sightings at encounters sa kasaysayan ng mga kababalaghan sa Pilipinas, iilan lamang ang tunay na nagpapakaba at nagpapaisip sa sambayanan. At kabilang sa mga ito, ang White Lady ng Baguio. Matapos nating malaman ang pinagmulan ng kanyang malungkot na kwento, ngayon naman ay ating susuriin ang mas nakakatindig balahibong bahagi, ang mga aktwal na sightings at encounters ng mga nakasaksi at nakaranas ng presensya ng White Lady. Handa ka na bang dumaan sa madilim na pasilyo ng Diplomat Hotel at sa mahahabang kalsada ng Baguio sa gitna ng malamig at tahimik na gabi? Ang multo sa Diplomat Hotel, isa sa mga pinakakilalang lugar sa Baguio na pinaniniwalaang tahanan ng White Lady, ay ang lumang Diplomat Hotel na matatagpuan sa Dominican Hill. Mula sa labas, ang istruktura ng gusali ay tila isang napabayaang kastilyo. Gumuho ang ilang bahagi, may lumang krus sa tuktok, at ang mga bintanang tila laging may nakasilip. Ngunit ayon sa maraming nagpunta na sa lugar, hindi ang itsura nito ang tunay na nakakatakot, kundi ang mga bagay na hindi maipaliwanag na nararanasan sa loob. May mga turistang nagsabing tuwing dapit hapon, tila may presensyang dumadaan sa kanilang likuran. Isang babae nakasuot ng puti na may mahabang buhok at walang mukha. May mga kwento rin ng biglang pagbaba ng temperatura kahit tanghaling tapat at mga pagaspas ng kurtina kahit walang hangin. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang mga litrato na kuha ng mga turista kung saan sa background may lumilitaw na babaeng tila nagmamasid. Mga testimonya ng mga paranormal expert. Noong dekada 70, isang grupo ng mga paranormal investigators ang nagtangkang mag-overnight sa Diplomat Hotel upang patunayan kung totoo nga ba ang mga kwento. Kasama nila ang mga camera, audio recorder at mga espesyal na gamit para sa pagkuha ng electromagnetic activity. Sa gitna ng gabi,
may isa sa kanila ang nagsimulang makaramdam ng matinding lungkot. Maya-maya, bigla siyang napaiyak at hindi maipaliwanag kung bakit. Sa kanilang mga recording, may narinig silang mahinang pag-iyak ng babae, kasunod ng mga yabag na tila papalapit sa kanila. Ngunit nang kanilang suriin ang paligid, wala ni isa mang tao. Sa larawan ng isa sa kanilang kamera, isang anino ng babae ang lumitaw sa pintuan ng dating prayer room ng kumbento. Sabi ng ilan, si Maria iyon naghahanap pa rin kay Carlos. Mga karanasan ng mga lokal at estudyante, hindi lamang mga paranormal investigator ang nakaranas ng presensya ng White Lady. Marami sa mga lokal, lalo na ang mga tricycle driver, tindera at mga guwardya ng mga kalapit na lugar ay may kanya-kanyang kwento. May isang guwardya sa isang kalapit na gusali ang nagsabing tuwing madaling araw may babaeng lumalakad sa garden ng Diplomat Hotel. Tahimik, mabagal, tila may hinahanap. Nang subukan niyang tawagin ito, hindi ito lumingon. Nang sundan niya ito, bigla na lamang itong naglaho. May estudyante rin mula sa isang universidad sa Baguio ang nagsabing habang kinukuhanan nila ng video ang kanilang school project tungkol sa haunted places, may nakita silang babae sa bintana ng ikalawang palapag ng Diplomat. Nang umakyat sila upang lapitan, wala ni isa mang tao roon. Ngunit sa footage ng kanilang kamera, malinaw ang anyo ng isang babaeng nakaputi, nakatanaw sa kanila. Ang kilabot sa loob ng sasakyan, isa sa mga pinakasikat at paulit-ulit na kwento ay ang tungkol sa mga driver ng taxi at jeep sa Baguio na nagdadala ng pasaherong babae tuwing hating gabi. Ang pasahero ay karaniwang sumasakay sa may Dominican Hill o sa Cannon Road. Mahaba ang buhok, tahimik at walang kibo. Kapag tinatanong kung saan bababa, iisa lang ang sagot, dito lang. Ngunit paglingon ng driver upang suklihan ang bayad o kausapin pa ito, wala na ang pasahero. Tanging ang malamig na hangin, ang amoy ng bulaklak o kandila, at ang tila presensya ng kalungkutan ang naiiwan. Marami sa mga driver ang nagsasabi na hindi sila naniniwala sa multo hanggang sa maranasan nila ito mismo. Mga teorya at paliwanag. May mga nagsasabing maaring collective hallucination lamang ang mga karanasang ito. Ang malamig na klima ng Baguio, ang kasaysayan ng Diplomat Hotel bilang dating seminaryo at hospital noong digmaan, at ang madilim na kwento ni Maria ay pawang nagdadagdag sa imahinasyon ng mga tao. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga sabay-sabay na sightings ng mga taong hindi magkakakilala? Paano mo tatanggihan ang mga ebidensyang kuha sa mga larawan at video? At paano mo ipapaliwanag ang matinding emosyon na nararamdaman ng mga tao sa lugar? Kalungkutan, pangungulila, takot. May mga eksperto rin na nagsasabing ang White Lady ay maaaring residual haunting, isang klase ng multo na paulit-ulit na nagpapakita hindi upang manakot,
kundi dahil sa isang emosyon o pangyayaring hindi natapos o natupad. Sa kaso ni Maria, ito ay ang kanyang pagmamahal kay Carlos at ang pangarap nilang buhay na hindi natupad. Pagkakaugnay ng presensya sa kalikasan. Ayon sa ilang spiritual practitioners, ang mga lugar gaya ng Baguio na mataas ang altitude at napapalibutan ng kalikasan ay mas sensitibo sa mga enerhiya ng nakaraan. Ang Diplomat Hotel ay matatagpuan sa isang burol at ang mga pino sa paligid nito ay tila mga saksi sa kasaysayan ng lugar. Ang lamig ng simoy, ang katahimikan ng gabi at ang kahoy na pundasyon ng gusali ay nagiging tulay para sa mga espiritu na kagaya ng White Lady upang iparamdam ang kanilang presensya. Isang pagninilay. Habang patuloy na lumilipas ang panahon, hindi pa rin nawawala ang mga kwento tungkol sa White Lady ng Baguio. Sa bawat henerasyong dumarating, may panibagong kwento ng pagtataka, takot o paghanga. Marahil ay dahil ang kanyang presensya ay hindi lang tungkol sa multo. Ito ay isang paalala ng mga emosyong ating tinatago, ng mga sugat na hindi pa rin naghihilom, at ng mga pangakong naputol ng panahon. Sa pagtatapos ng bahaging ito, isang tanong ang maiiwan sa atin. Kung ikaw ay dumaan sa harap ng Diplomat Hotel sa hating gabi at may nakita kang babaeng nakaputi sa bintana, lalapitan mo ba siya? O lilingon ka na lang at magdarasal na hindi ka niya sundan? Sa susunod na bahagi ng ating dokumentaryo, ating sisilipin ang modernong impluwensya ng alamat na ito. Paano nga ba binago ng White Lady ang kultura, sining at pananaw ng mga Pilipino sa mga kababalaghan? Abangan. Modern interpretations at cultural impact ng White Lady sa mga kwento ng kababalaghan sa Pilipinas. Kakaunti lamang ang tunay na nakapag-ugat sa kamalayan ng masa tulad ng alamat ng White Lady ng Baguio. Mula sa mga nakakakilabot na sightings hanggang sa kanyang trahedyang pinagmulan, ang kwento ni Maria ay lumampas na sa simpleng urban legend. Sa modernong panahon, patuloy itong nag-iiwan ng marka, hindi lamang sa mga mahilig sa kwento ng kababalaghan, kundi pati na rin sa larangan ng sining, media at kulturang Pilipino. Pagpasok sa popular media, TV, pelikula at literatura simula dekada 80 hanggang sa kasalukuyan, hindi na mabilang ang mga pelikula at palabas sa telebisyon na naglalarawan ng White Lady. Isa na rito ang mga klasikong horror films gaya ng Shake, Rattle and Roll na madalas nagpapakita ng babaeng nakaputi bilang simbolo ng unresolved trauma o kasawiyang palad. Ang karakter ng White Lady ay naging paboritong elemento sa mga horror anthology, lalo na't madaling maiugnay ito sa ating lokal na takot. Isang babaeng hindi matahimik, gumagala sa dilim, at naghahanap ng hustisya o katarungan. Bukod sa pelikula, lumilitaw din siya sa mga nobela, comics, at kwentong binabasa sa radyo. Madalas ay binibigyan siya ng bagong pangalan, bagong lokasyon,
Ngunit ang tema ay nananatili. Isang babaeng nilamon ng lungkot at kawalan. Sa mga sikat na TV shows gaya ng Magandang Gabi Bayan, Halloween specials, naging staple ang reenactments ng White Lady sighting sa Baguio. Ang kanyang imahe ay naging bahagi na ng ating collective memory bilang Pilipino. Isang paalala ng madilim ngunit makapangyarihang bahagi ng ating kasaysayan. Pagkakakilanlan ng White Lady sa panahon ng teknolohiya. Sa pagsibol ng social media, YouTube, TikTok at podcasts, muling nabuhay ang interes sa White Lady. May mga content creators na gumagawa ng paranormal explorations sa Diplomat Hotel kung saan ipinalalabas nila ang kanilang mga karanasan sa loob ng lumang gusali. May ilan na nagsasabing may narinig silang boses habang ang iba naman ay nagpapakita ng footage kung saan may aninong dumaan sa background. Nagkaroon din ng mga animated retelling ng kwento ni Maria na may kasamang artistic interpretations at mas makabagong pagtalakay sa kanyang pagkatao. Hindi lamang bilang multo, kundi bilang simbolo ng mga kababaihang nawalan ng boses at hustisya. Hindi rin maikakaila na naging inspirasyon siya ng mga artista at manunulat na naghahanap ng paraan upang tukuyin ang mga panlipunang isyung kinakaharap ng mga babae, violence against women, societal expectations, at ang madalas na pananahimik sa mga kwento ng biktima. Sa ganitong paraan, ang White Lady ay hindi na lamang nakakatakot. Siya rin ay naging representation ng isang malalim na katotohanang panlipunan sa pananaw ng kabataan. Sa mga modernong kabataan, ang White Lady ay tila bahagi na ng panimulang pagkahumaling sa kababalaghan. Sa mga eskwelahan, lalo na tuwing undas o buwan ng wika, palaging may storytelling o dramatization tungkol sa White Lady. Sa mga campus tours sa Baguio, ang Diplomat Hotel ay hindi mawawala sa itinerary at ang kwento ni Maria ay laging binabanggit bilang bahagi ng cultural experience. Sa kabilang banda, may ilan sa mga kabataan na nagtatanong na rin, bakit tila puro babae ang mga multong nababalita? Bakit si Maria na biktima ng pangako at pag-ibig ay hindi matahimik? Sa mga diskusyong ito, nabubuo ang mas malalim na pagsusuri, hindi lamang tungkol sa kababalaghan, kundi pati sa ating pananaw sa kasaysayan, sa kababaihan at sa trauma na binabalewala ng lipunan. Paglalapit ng alamat sa edukasyon at turismo. Dahil na rin sa popularidad ng kwento, ginagamit ito ngayon sa mga educational tours at local folklore discussions. Ang mga guro sa mga paaralan sa Baguio ay minsan gumagamit ng alamat ng White Lady upang talakayin ang oral tradition, panitikan at kahit mga araling panlipunan. Sa larangan ng turismo, ang kwento ng White Lady ay bahagi na ng atraksyon. Ang Diplomat Hotel, kahit sarado na para sa operasyon, ay binibisita pa rin ng mga turista. May mga local tour guides na nagbibigay ng haunted tours sa gabi, kung saan isinasalaysay nila ang kwento ni Maria sa mga bisita
kadalasan habang hawak ang flashlight at nakapaligid sa dating prayer room. Minsan, sa mga bisita na bukas ang kalooban, sinasabing may nararamdaman silang kakaiba. Isang lungkot, isang pagkalito, o tila may matang nagmamasid. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakikilala si Maria, kundi nadarama rin siya. Simbolismo at modernong reinterpretation. Ang White Lady ay naging simbolo hindi lamang ng multo, kundi ng kolektibong alaala ng mga kababaihan sa kasaysayan. Mga babaeng hindi nabigyan ng pagkakataong marinig, maunawaan at igalang. Sa mga art exhibit, performance pieces at spoken word poetry, ginagawang tauhan si Maria upang maipahayag ang mga hinaing ng kababaihan, ng mga iniwang sugatan at ng mga nawalan ng boses sa lipunan. May mga nagsasabing kung si Maria ay nabuhay sa panahon ngayon, marahil ay hindi siya basta iiwan ni Carlos. Marahil ay may batas na pumoprotekta sa kanya. May mga kaibigan na akbay sa kanya at may lipunan na makikinig sa kanyang kwento. Ngunit ang kanyang kwento ay paalala rin na hindi lahat ng sugat ay naghihilom at hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Ang patuloy na presensya sa ating kultura hanggang ngayon, kapag may batang tinanong tungkol sa multo, madalas ang isasagot ay ang White Lady. Sa mga komunidad, lalo na sa mga lumang baryo, palaging may kwento ng babaeng nakaputi. At sa bawat kwento, sa bawat pagkukuwento, muling nabubuhay si Maria. Hindi natin masasabing ito'y simpleng alamat lamang. Dahil kung simpleng kwento lang ito, bakit kaya't paulit-ulit itong bumabalik sa ating mga isipan? Bakit may mga lugar na tila dinadalaw ng lungkot, ng bigat, ng mga hakbang na hindi natin makita ang pinagmumulan? Pagninilay sa panahon ng makabagong pananaw. Sa huli, ang kwento ng White Lady ng Baguio ay higit pa sa takot. Isa itong salamin ng ating mga pangarap, kabiguan at pananabik sa hustisya. Isa itong paalala na sa gitna ng katahimikan ng mga bundok at lamig ng hangin, may mga kwento pa ring bumubulong. Mga kwento ng pag-ibig, pagkawala at paghahanap ng kasagutan. At marahil sa bawat panibagong interpretasyon, sa bawat tula, palabas o retrato na iniaalay para kay Maria, unti-unti nating binibigyan siya ng tinig. Tinig na maaaring hindi niya nakuha noon, ngunit ngayon ay isinisigaw ng mga taong patuloy na sumasalamin sa kanyang kwento. Sa susunod na bahagi ng ating dokumentaryo, ating tatalakayin ang kahulugan ng alamat sa mas malalim na antas. Ano ang epekto nito sa ating pananaw sa kababalaghan, sa lipunan at sa ating sarili? At bakit nga ba sa kabila ng siyensya at modernong kaalaman ay nananatili pa ring buhay ang mga multo sa ating alaala? Conclusion at impression sa White Lady. Sa paglalakbay natin sa kwento ng White Lady ng Baguio, isang bagay ang malinaw. Ang alamat na ito ay hindi basta-basta kwentong
upang takutan lamang. Sa bawat yugto ng kanyang pagsasalaysay, sa bawat salinlahi ng mga nagbahagi ng kanyang kwento, ay naroon ang tibok ng isang kulturang nagmamahal sa mga alamat, sa mga aral na nakatago sa likod ng mga aninong gumagala sa gabi. Sa bahaging ito, ating sisimulan ang pagtatapos ng ating dokumentaryo. Hindi upang isara ang kwento ni Maria, kundi upang bigyan ito ng puwang sa ating mga puso at isipan. Puwang upang pagnilayan, pag-usapan at ipagpatuloy ang pagninilay sa mga kasaysayang hindi isinulat sa mga libro, ngunit nakaukit sa alaala ng bayan. Ang di makikitang wakas ng alamat. Ang White Lady ng Baguio ay walang tiyak na wakas. Hindi siya tulad ng mga karakter sa pelikula na bigla na lamang nawawala kapag nabigyan ng hustisya. Ang kanyang presensya ay patuloy, sumasabay sa ihip ng hangin sa itaas ng bundok, sumusunod sa yapak ng mga turistang dumaraan sa Diplomat Hotel at nakatago sa mga kwentuhang binubulong sa gabi ng mga matatanda sa kanilang mga apo. Ang kawalan ng malinaw na wakas ay isang paalala. May mga sugat sa kasaysayan na hindi agad naghihilom. May mga boses na patuloy pa rin nating hinahanap. At marahil si Maria ay hindi lamang multo, kundi simbolo ng lahat ng mga taong nabigo, naiwan o nakalimutan. Ang papel ng tagapakinig. Bilang mga tagapakinig, may mahalaga tayong tungkulin. Sa bawat pakikinig natin sa alamat, sa bawat pagtanggap natin sa kwento ni Maria, ay may responsibilidad tayong pakinggan din ang mga kwento sa ating paligid. Ang White Lady ay kwento ng pagkawala, ng pighati, ng pangakong hindi tinupad. Ngunit ito rin ay kwento ng pagpapatuloy, ng pananatili, ng pakikibaka upang manatiling buhay kahit sa anyong di karaniwan. Ang simpleng kwento ng isang babaeng namatay sa gitna ng pag-ibig at pagkakanulo ay naging daan upang tayo'y magnilay sa ating mga pananampalataya, sa ating mga takot at sa ating mga pag-asa. At habang pinapakinggan natin ang kwentong ito, hindi lamang natin binibigyan ng saysay ang kanyang presensya, kundi tinutugunan din natin ang panawagan ng kasaysayan, ang huwag kalimutan. Ang kabundukang may alaala. Ang kabundukan ng Baguio ay hindi lamang tanawin ng kagandahan. Sa bawat ulap na bumabalot dito ay may kasamang alaala. Sa bawat simoy ng malamig na hangin ay may kasamang buntong hininga. At sa bawat hakbang ng paa sa lumang daan ng Dominican Hill, tila may gumagabay, hindi upang takutin, kundi upang ipaalala. Ang Diplomat Hotel ay naging tahanan hindi lamang ng arkitekturang lumipas, kundi ng damdaming hindi naipahayag, ng kwentong pilit na isinisigaw sa katahimikan. Ang mga guhit sa pader, ang basag na salamin, at ang katahimikan ng lugar ay nagsisilbing pahina ng isang librong walang pamagat. Ngunit tayong mga dumadalaw,
tayong mga nakikinig ay nagiging bahagi ng pagsasalin ng kasaysayang ito. Folklore bilang pundasyon ng kultura. Hindi maikakaila ang kapangyarihan ng mga alamat sa paghubog ng ating kultura. Sa mga kwentong tulad ng sa White Lady, nahuhubog ang ating pananaw sa kabutihan at kasamaan, sa hustisya at kawalang katarungan, sa pag-ibig at pagkakanulo. Ang mga elementong ito, bagamat masasalimuot, ay bahagi ng ating kolektibong pagkatao bilang Pilipino. Ang White Lady ay hindi na lamang tauhan sa alamat. Siya ay naging guro, isang nagtuturo sa atin kung paanong ang mga kwento, gaano man kahirap, ay dapat pakinggan. Na ang mga multo ay hindi palaging nakakatakot. Minsan, sila ay mga alaala lamang ng mga bagay na dapat ay hindi natin kinalimutan. Pagsasara ng dokumentaryo. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, inaanyayahan ko kayong maglakad muli sa mga daan ng Baguio. Hindi upang hanapin ang White Lady, kundi upang hanapin ang sarili ninyong koneksyon sa alamat. Maaaring ito ay koneksyon sa isang personal na karanasan, sa isang taong nawala, o sa isang pangyayaring hindi ninyo malimutan. Sa bawat kwento ng kababalaghan ay may katotohanang nakaimbak, at sa bawat pakikinig may posibilidad tayong matuto, makaunawa at magbigay pugay sa mga hindi nabigyan ng tinig. Kaya sa huli, kapag tinanong ka, narinig mo na ba ang tungkol sa White Lady ng Baguio? Maaari mong sabihin, oo, at hindi lang siya kwento ng takot. Isa siyang paalala, isa siyang kasaysayan, isa siyang alaala na nananatili sa bawat ihip ng hangin sa kabundukan. Pagninilay at panawagan. Kung sakaling balang araw ay mapadpad ka sa Baguio at maisipan mong dumaan sa lumang Diplomat Hotel, tumigil ka ng sandali. Damhin mo ang paligid. Huwag kang matakot. Pakinggan mo ang katahimikan. Baka naroroon si Maria, hindi upang manakot, kundi upang iparamdam na siya ay naririnig. Dahil sa mga kwento, tayo ay nagiging mas malapit sa ating pinagmulan. At sa mga kwento ring ito, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong yakapin ang ating kasaysayan, gaano man ito kahapdi o kahirap tanggapin. Ang White Lady ng Baguio ay patunay na ang mga alamat, kapag minahal at pinahalagahan, ay hindi kailanman namamatay. Tila mga aninong naglalakad sa gabi, bumabalik sila sa ating alaala, bumubulong at nagsasabing, narito pa rin ako at may kwento pa akong nais sabihin. Ito ang huling kabanata ng ating paglalakbay. Ngunit sa bawat isa sa atin na patuloy na nagkukuwento, nakikinig at naghahanap ng kahulugan, ang kwento ni Maria ay magpapatuloy hanggang sa ang kanyang tinig ay tuluyang marinig ng buong mundo.